paggunita ng International Day of Persons with Disabilities nito lang Martes, muling binibigyang diin ang kahalagahan ng inclusive na lipunan at pantay na oportunidad para sa lahat. Ngayong umaga, tatalakayin natin ang naging epekto ng selebrasyong ito at kung paano natin may pagpapatuloy ang advokasya para sa mga may kapansanan. Kasama si Attorney Walter Jason Alava, ang Regional Programs Coordinator at OIC ng Legal and Legislative Office ng National Council on Disability Affairs. Good morning, sir. This is Prof. Fee together with Diane. Good morning po sa lahat and good morning po sa lahat ng nanonood po sa programa. Alright, Attorney Alava, ano-anong mga programa at aktibidad po ang isinagawa ninyo para sa pagdiriwang ng International Day of Persons with Disabilities ngayong taon? Okay po, kasi considering that it's a celebration, so we are celebrating it nationwide and also internationally, di ba, kasabay nung December 3. Well, in fact, ang ginagawa natin is we conducted a thematic na celebration. So, meron tayong isang theme for the celebration. So, ito po yung amplifying the leadership of persons with disability for an inclusive and sustainable future. So, ang layunin po nito is to really move for awareness and inclusivity and empowerment for all persons with disabilities po. Alright. Ano po yung mga hakbang o proyekto na ginagawa ninyo para mapalawak yung inclusivity sa iba't ibang sektor tulad po sa usapin ng edukasyon, maging sa trabaho at public service? Okay po. So technically hindi lang po sa International Day, but tuloy-tuloy lang po talaga yung mga programs and services natin at the same time on the implementation of laws. Kasi po si National Council on Disability Affairs is actually a policy development agency. So kami po yung parang main agency or ahensya na nagpapatupad po at nagpapatupad at nagpapapa-implement sa ating mga member agencies yung mga different disability laws. When it comes to education po, we have there ang pinaka-current natin, marami po kasi we have the Republic Act number 11650 or the Inclusive Learners law. So ito po yung parang isang facility na lahat po ng mga learners natin na may kapansanan dito po sila mag-aral at the same time ma-mold sila when it comes to employment and so on and so forth po. Tapos balikan ko lang po with respect to our celebration kasi nakita ko dun sa screen. We are actually having our extraordinary Filipinos na celebration, and this will be this coming December 10 po. So marami po tayong mga programs po when it comes to our persons with disabilities, but tuloy-tuloy lang po talaga yung ating awareness because as we all know, yung awareness po talaga with respect to the 10 types of disabilities and also dun sa awareness natin kung paano natin maging sensitive with our persons with disabilities. So tuloy-tuloy lang po talaga yun. Nabanggit nyo na nga po, sir, itong inyong 2024 NCD Extraordinary Filipinos with Disabilities Awards. So sino-sino po yung mga inaasahang mabibigyan ng pagkilala po dito? Actually, ito po yung Extraordinary Filipino with Disability Awards natin. Actually, naghahanap tayo all over the Philippines yung mga persons with disability na nakapagtrabaho, nakapag-show na despite their disabilities, nakaka-extend pa more than our mga non-persons with disability natin. And then at the same time, yung mga nagkaka-create sila ng mga extraordinary impact to our society. So ito po yung mga persons with disability natin na ina-awardan natin po. Alright, recognition is there. Duman po tayo sa kanilang mga karapatan. Ano-ano naman po yung mga karapatan at assistance para sa mga persons with disabilities na madalas hindi alam ng publiko at hindi nila nagagamit? Well, to start off, sir, marami po talaga tayong mga disability laws. And I think NCDA has been delivering awareness all throughout. We start with the Magna Carta, the Republic Act 7277. Ito po talaga heart ng lahat ng ating mga amendments ng batas. And then at the same time, pinag-aware natin ang ating mga persons with disability when it comes to their benefits dun sa Republic Act number
9442 as amended by Republic Act number 10754. So ito yung mga main talaga na mga batas na gusto nating maipa sa publiko sa buong Pilipinas na especially when it comes to their rights of their benefits and privileges. Kasi marami po tayong mga issues with regard to the IDs, di ba? Yung mga fake IDs and so on. So mas gusto natin na maging aware po lahat sa buong Pilipinas with respect to their rights and privileges. Well, Attorney Walter, maraming salamat po sa pagbahagi po sa amin ng mga mahalagang impormasyon patungkol na rin po sa karapatan ng ating mga persons with disabilities. Thank you, Attorney Alava. Salamat din po for having NCDA po. And again po, we are asking everyone po na tutukan po ninyo yung aming mga social media accounts and at the same time support po yung Extraordinary Filipino Awards po natin. Thank you Maraming so salamat. much.